friends! Welcome back to my mini vlog. So for today's video, kami nga po ay lalabas at magkakaroon ng lunch out kasi wala kaming tubig kahapon dahil meron daw nasirang tubo palapit dun sa Hagunoy area. Para sa akin, napakahirap talagang kumilos sa loob ng bahay kapag wala kang tubig. Minsan sa isip ko, mas gugustuhin ko pa na walang kuryente kaysa walang tubig. Pero syempre, ayoko talaga mawala both. Mahirap talaga na magluto, maglinis ng bahay kapag wala kang tubig. So, dahil nahirapan nga ako na magluto, dahil kakailanganin mo nga ng tubig at kailangan mo mag-conserve kasi wala namang sinabi kung anong oras talaga babalik yung aming tubig. Kaya sabi ko, ililibre ko muna sila ng lunch. Yes! Kasi 2 weeks ago, nagkaroon ako ng 2 client para sa aking makeup gig. So, meron akong konting ipon para magyaya, mag-lunch. So, may pera ng kaunti si Inday. Ewan ko ba, para sa akin, yung mga lunch out, yung pagpunta sa mga mall, pagbili ng konting t-shirt o kaya slippers, ay importante para sa mental health ko. Char. So, sa mga oras na to, nag-iisip talaga kami kung saan kami magla-lunch. So, yun lang naman ang mga napapag-iisipan namin, kumain sa SNR, sa KFC, sa Tokyo. Pero this time, naisipan namin kumain dito sa food court, dito sa SM Bikutan. So, dahil inaatake ng gout si Eric, kinakailangan namin kumain ng yung akma para sa kanyang health. No? So, yan ang naisip ko, yung Mr. Kimbap. So, may gulay ka na, meron ka ng chicken, tapos ako naman itong donkatsu. Para sa akin, ito ang masarap talaga na kainin sa Mr. Kimbap. Na-enjoy ko talaga kumain ng ganitong food. Halimbawa, gusto ko rin yung pork tonkatsu. Gusto ko rin yung pork chop or breaded pork chop. Ganyan. Ewan ko, hili ko yung mga ganyan. Pero syempre, hindi naman yan palagi. Tapos, meron kasing egg din to. So, binigay ko kay Miko yung egg at saka rice. At sinubuan ko na rin siya dyan. Ganito lang din kasimple yung aming date. At saka syempre, lalabas kami kapag alam namin na meron kaming budget para sa ganito. Kung wala, hindi kami lalabas. More on luto-luto lang kami sa loob ng bahay. At saka kapag ganito, alam na ng husband ko yan na ang mga gusto kong tignan sa mga SM is yung shoes area. At saka dun kasi sa SM Bikutan, meron din dun mga clothes na parang 250 or 299 pesos. So, kung may maganda akong makita, syempre, sabi lang ng asawa ko, sige na, kuha ka lang dyan, char. So, ayan na nga, enjoy na enjoy yung anak ko dyan sa itlog. Kasi hindi ko siya pwedeng subuan galing sa food ni Eric dahil meron siyang spicy. At saka kumain na rin siya ng patatas kanina, or kumain siya ng patatas dyan. Ang maganda nga dito sa aking anak ay napapansin ko rin na hindi siya mapili sa pagkain pero ang mga paborito niya yung masabaw. Tsaka gustong-gusto rin ng anak ko na lumalabas. Ayan, kapag nakita siya ng mga lights. Syempre sa mga mall, di ba parang sobrang liwanag ng mga ilaw doon. Tapos maraming tao. Ayan, mga trip niya rin yan. At dahil tapos na nga rin kaming kumain dito, ayan, pinubuhat-buhat ko na nga lang dyan si Miko. Kasi nga itong mga laruan niya, tinatapon-tapon niya kung saan-saan. Baka meron siyang matamaan, ay nako, yari kami. So, after namin kumain, ayan, binuhat ko nga muna dyan si Miko. Tapos, naglaro-laro lang kami ng konti. Kumbaga, parang nagpahinga muna kami ng konti bago kami maglakad-lakad ulit. Yan. So, dito malapit sa food court, parang inopen na nila yan. Dati kasi siyang sinihan. So, pagpasok mo doon, marami kang makikitang store. Tapos, ito na nga nakita ko tong, I don't know if I pronounce it right, ilaw-ilaw. Or law-law, I don't know, sorry po. So, bibili sana kami kaso lang masyadong mahaba yung pila kaya sabi ko next time na lang. So, nagpunta kami dito sa Surplus. Nakita ko ng magandang shirt at binili ko yan para sa sarili ko. So, yun lamang po. Bye-bye. Have a great day.